Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. I-check mo yung natal chart mo ha. And yan, lalo na kung lagi kang hindi nakaka-relate sa akin, sa aking mga readings, maaring ibang zodiac sign ang dapat mong i-watch. Okay? Maaring doon sa iyong Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter sign mo, ikaw makaka-relate na zodiac sign. Okay, let's start. This is for the sign of Virgo. Anong meron sa ating mga Virgos, please? Para sa ating mga Virgos. Okay. Please to comment down below ha. Sobrang ma-appreciate ko yung comment. Kahit heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Ayan. And of course, sa mga nagtataka na naman, this is love reading. Kasi yung personal, yung reading natin na na career, nakalagay sa title, Virgo Career. Ganon. Okay? Siguro itong mga susunod kong video sa Virgo, ang ilalagyan ko na lang ng heart. So, automatic, Virgo heart. Love reading yon. Yung daily natin, araw-araw kong nire-read is love talaga. Okay? So, wag na magtaka yung iba dyan, ha? Knight of Wands. This is Knight of Wands and Ten of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Aries, Leo, Sagittarius energy. Natatawa ako sa iyo kasi yung iba sa inyo, magbe-benefit ka sa mga pagta-travel na gagawin mo. Okay? I can see money here with the Ten of Pentacles. So, might be, yung iba sa inyo, mas malaki yung kikitain mo kung ikaw ay magta-travel. Dahil dun sa pagta-travel na yun, may matututunan ka. Yung iba, iisipin ako, gastos lang yan. Yung iba, no? Pero for some of you, medyo magiging maganda yung sorry about that. May nag-chat lang so medyo naanohan ako. Nawala ako. Anyway, dito sa pagta-travel na ito, oo, gagastos ka, sabihin na natin, konti, no? Panggasolina, etc. This is, might be hindi siya malakihang travel, but rather, malalapit lang. Ayan. Maybe, travel siya by wheels, ganyan. Yung motor, sasakyan, etc. Pero dito sa pagta-travel na ito, might be, may matutunan ka, or may makilala ka, na makatulong, or bigay ng idea sa'yo kung paano ka kikita ng pera. Or doon mismo sa pupuntahan mo, may mga matututunan kang bagay, medyo makikita mo ito as opportunity. Ayan. So, example, di ba, pagpunta mo doon sa lugar na yon, may matutunan kang klase ng pagkain na parang gusto mong ibenta or what. So, yung ganong bagay, may mga matututunan ka. Pero yung iba sa inyo, lalo na with the Seven of Swords, the Queen of Swords, and the Chariot, and the Ten of Swords, yan, yung iba sa inyo hinindian, hindi tinuloy si travel na ito. Wherein, opportunity na sana yon. Merong mga pagta-travel sana na ginawa mo, pinush mo para may nalaman ka. Pero yung iba, hindi itinuloy. Ayan, so, doon ako natatawa sa inyo kasi sayang may opportunity sana doon. Yan, this is your main energy. So, kung nangyari na yun sa'yo, yung may mga pagta-travel kang hindi tinuloy, this could be your reading. Okay? So, actually, especially na nagkaroon ng, or meron tayong Mercury and, Uranus and Jupiter conjunction, na nagaganap, napakadalang na mangyari yon. 84 years bago ulit mangyari yon. Dahil nangyayari itong Uranus and conjunction na ito, maraming transformation ang mangyayari sa'yo.
Okay? So, ayan. So, ito yung go signal. Pag may travel na sinasabi or ibinibigay sa'yo, ipinapakita sa'yo, inoffer sa'yo, maybe might as well accept it. Tanggapin mo yung travel na yon, i-push mo. Kasi, ayan, no, Three of Pentacles, there's definitely growth for money sa'yo. And of course, ang pera, hindi yan basta babagsak mula sa langit. Ikaw pa rin, of course, ang kikilos para ma-achieve yan. Para makuha yan. 'Di ba? At para mangyari yon, ang tulong lang ng universe or tulong ni God, you might be praying for so long na sana maging okay na lahat, ganto ganyan, sana mag-improve ang iyong finances, career. Pero ito yung way, no, niya, no, para ibigay sa'yo itong kailangan mo. Pero syempre, kailangan mo lang i-work out. Kailangan mo lang i-push ang sarili mo na gawin yung bagay na dapat mong gawin para ma-achieve ito. Okay? Ikaw pa rin ang kikilos. Okay? Kasi hindi naman pag nag-pray ka, iaabot mismo sa'yo ng kalangitan yung ipinagpe-pray mo. Hindi ganon. So, punta tayo sa person na kakonect mo. Person na kakonect mo. Sana may nakuha ka doon na message. Napakaganda ng message sa'yo doon, ha? You do have here the Queen of Wands. This Queen of Wands is currently feeling sad. Nalulungkot si Queen of Wands. Sino ba si Queen of Wands? The Queen of Wands is feeling sad with the Five of Cups. Ayan. Nalulungkot itong taong ito. The Fool is here and the Queen of Cups because there's a lot of love mula dito sa taong ito. Pero, nakikita natin willing siyang mag-take ng risk. Willing akong mag-take ng risk para sa'yo. Willing ako ibigay ang emotions ko para sa'yo. Pero yung iba, hindi maibigay. Bakit? Kasi there's this Two of Cups. This could be another relationship. This could be a third party situation. This could be a person na nagiging dahilan kung bakit nalulungkot itong person na ito. Yung iba sa inyo pwedeng this is an ex. Kasi the Ten of Swords and the Ten of Wands is here. So, pwedeng nag-end na yung sa inyo eh. Kaya lang, nag-end na yung sa inyo, pero may nakakonect ka na ulit na bago. Okay? So, yung iba sa inyo, you could be in a new relationship. Okay? Lalo na with the Ten of Pentacles, kung makikita mo, the picture here, medyo iba lang yung ginamit kong card, madilim sa camera, no? Pero there's two picture here in the card, no? In the picture, makikita mo may dalawang tao doon. It's like a partners ito. And nakakakita tayo dito ng partners na may conversation regarding pera. And this could be you na in a relationship ka tapos may communication sa'yo ng person mo regarding sa pera. And kung makikita mo may tao dito nakamasid sa labas, which is this is showing as the person nakakonect mo. Okay? Na parang hindi mo lang alam, nakamasid sa'yo, naka-espiya. Okay? And ang gustong mangyari nito person na to is to have this relationship with you. At nalulungkot siya kasi hindi ako pwedeng mag-take ng risk eh. Ito yung person mo na nagsasalita, no? Hindi ko kayang mag-take ng risk. Hindi pwede. Hindi pwede sa ngayon, lalo na ikaw ay nasa relasyon pa. Yung iba sa inyo, this is an ex. Yung iba naman, this could be another person na pwedeng nagkaroon ng ending sa inyo. Okay? And currently, itong person na ito, nasasaktan siya. Okay? So, sana nakuha ko yung energy mo. Kung hindi ka nakarelate doon sa mga sinabi ko, maybe next time. Kunin mo na lang yung mga magre-relate sa'yo. Ngayon, yung iba, an ex or yung iba hindi ex. Okay, pwedeng walang relationship. Pwedeng ito ay umaasa hanggang ngayon. Emosyon mo para sa taong ito. Kunin natin yan. For the sign of Virgo. Ang gaganda ng message sa'yo, ha? Virgo, napakaganda ng message sa'yo. You do have your Eight of Swords and the Knight of Pentacles. Sa ngayon, nagpapakita dito na parang wala kang pakialam. Or yung iba, pwedeng pinipigilan mo ang sarili mo. Alin man dito ha, pwedeng wala kang pakialam. Pangalawa, yung iba, pwedeng may pakialam ka pero ngayon, binablock mo muna or hindi mo pinapansin ng taong to, bahala siya sa buhay niya. The Knight of Pentacles is here. You're focusing on money. You're focusing on career. You're focusing on protecting
itong mga meron ka na. Pinoprotektahan mo yung mga bagay na meron ka na. Yung iba sa inyo may mga ritual pang ginagawa para maproteksyonan ang etc. etc. na yan. You might be wearing evil eye. Yan yung iba sa inyo. Like, I do have evil eye yan. O, diba? Sa TikTok ko, by the way, ayan, may mga binibenta ko dong evil eye. You might want to check it out. But some of you, gumagamit ng evil eyes, or yung iba sa inyo, may mga kanyang ritual, bahala kayo kung ano yon, no? Na ginagamit ninyo to protect whatever you have in your life right now. Whether ito ay love, whether ito ay tahanan nyo, or career ninyo, business ninyo. So, may mga protection na ginagawa sa mga material na meron sa'yo ngayon. Ito, focus mo eh. You're also some of you focusing on documents. Nakakita ko ng mga dokumento, mga pinipirmahan, or pipirmahan pa lang. So, yung iba sa inyo, especially with the Ace of Swords is here, this could be new beginning. Yung iba sa inyo, gusto mong ma-materialize kung ano man yung mga nasa isip mo. Gusto mo na isakatuparan itong mga nasa isip mo. Yung iba sa inyo, may iniisip ka na may kinalaman sa pera, na gusto mo simulan. Bagong negosyo, bagong career, bagong pagkakaabalahan, hobby, some of you. But anyway, this is something na makakapagpasaya sa'yo. And in order for you na masimulan ito, in order for you na makapagpa-focus dito, you do have the the Queen of Swords. So, tinatanggal mo or kinakat off mo yung nakakapagpa-occupy ng utak mo. So, you keep yourself busy, you keep your mind busy sa ibang bagay. Instead of thinking dito sa person na to, instead of yung iba nga kasi, pwede may pakialam ka pa. Pero sa halip na isipin siya ng isipin, might be ang nasa isip mo, tama na, ayoko na, focus na lang ako sa pera, focus na lang ako sa career. Ayan. Ngayon, yung person na ito, ano namang emotion niya para sa'yo? This is you, the Four of Swords. Wala kang pakialam. You're not doing anything, whatever this is the person na to, you're focused, you're busy, you're etc. Diba? Alam mo yun? More on money matter, more on career matter. Okay? Kasi sa totoo lang, yung iba sa inyo, gusto mo ng truth. Which is, hindi naman yun mabibigay ng person na ito sa'yo, yung katotohanan na yun. Diba? Anyway, tell me about the person. Emotion ng person na kakonect mo. Spirit guides, angel guides, emotion ng person na kakonect mo. Emotion ng person na kakonect mo. For you. Two of Wands is here. Ten of Cups. Okay, this is money. This is money. This is love, sorry. Ten of Cups. Ten of Cups is about love. I feel like may mga plano siya. Has something to do with family. This is actually future energy eh. Nakakita tayo dito ng pag-aaway. Pwedeng pag-aaway sa usaping pamilya. Pag-aaway, sa side niya ha. Pag-aaway sa usaping pamilya. Pag-aaway na I don't like this energy kasi this would lead into a future disappointments. Tell me about this. Tell me about this, please, with the Ten of Cups. Ayan, pwedeng may pag-alis, paglayo. So, this could be your person na currently, isa pa sa kinalulungkot niya, no, hindi siya okay sa situation niya. No? Hindi siya okay sa sitwasyon niya. Usaping pamilya, hindi siya okay sa sitwasyon niya. Gusto niyang alisan. Okay, kung nasaan siya ngayon, gusto niyang alisan. Kasi medyo malayo ang tingin nitong person nito eh. Gusto niyang alisan, gusto niyang lumayo, gusto niyang takasan. Look at the picture here with the Seven of Swords. This is someone who is hindi lang talaga malinaw. Wait lang, guys.
wala akong magawa kasi talagang iba yung nagiging quality. Anyway, medyo hologram kasi yung, hindi man hologram, pero makintab yung aking nagamit na card. So, medyo hindi siya kita. But this is what I'm feeling to use right now. So, kasi kada tarot card is iba yung pictures eh. So, iba din ang message yon. Iba ang message. Anyway, Seven of Swords, this is someone na makikita mo umiiwas, lumalayo. Ayaw niya to. Ayaw niya to. Kung ano man yung sitwasyon niya, hindi niya gusto. Gusto niya layuan, gusto niya takasan. Especially that there's the Five of Cups. Five of Cups is ito yung pinaka-sad na card sa tarot reading, no? Gusto niyang, I feel like malungkot sa emotion niya sa iyo. Talagang sinabi ko na kanina, nalulungkot siya. Nasasaktan siya. This person, hindi niya ma-offer the Knight of tinatry ko talaga ipakita sa'yo pero hindi makita. But this is the Knight of Cups. Pero naramdaman ko yung energy ng reversal and hindi niya talaga may i-offer itong Ace of Cups sa'yo. Mahal ka niya, gusto kong i-offer to but I can't. Hindi ko mabigay. Gustong gusto kong ibigay. Nandun yung gustong gusto niyang ibigay. Gustong gusto niyang i-offer. Gustong gusto niyang mag-take ng risk. Pero paano? No? What will happen in the future for you? Virgo, in the near future for you, Virgo. Yan. Yung iba sa inyo, wala ka talagang pakialam, or maybe you are stuck. So, if this is soulmate reading, guys, if this is a soulmate reading, or twin flame, whatever you call it, I feel like naramdaman mo sa sarili mo, you're already whole. Ayan, the world, oh. Kumpleto na ako. 'Di ba? Hindi ko na kailangan siya. Hindi ko na kailangan 'tong nakaraan at okay na ako. Kumpleto na ako. And you do have here the Three of Swords. Bago ka maging okay, nasaktan ka rin. Or bago ka naging okay, there's this third party situation or third person na dumating sa buhay mo or buhay niya, pwedeng sa side niya, pwedeng sa side mo, na naging dahilan para isipin na ay hindi ko na pala talaga siya kailangan. Okay na pala ako. Yung iba sa inyo, kung sa side niya yon, pwedeng ay hindi pala talaga kami para sa isa't isa. Maybe para talaga siya doon. So, I have to just focus on myself, di ba? What will happen in the future for you, Virgo? What will happen in the near future for you? In the near future for you, Virgo. Outcome. You do have here the Eight of Cups, Six of Cups, Eight of Pentacles, and the Page of Wands. Kunin ko na rin yung side niya, ha? For the sign of Virgo, please. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Nakita ko na Sun. I don't know, you might be Sun sign Virgo. Check mo yung natal chart mo. You do have here the Nine of Cups. Okay. The Hierophant, the Seven of Wands, and the Nine of Pentacles. Gusto ko i-clarify, who is this Empress? Meron akong nakitang Empress at the bottom of the deck. But who is this Empress? Tell me about this Empress, please. Who is this Empress? Gusto kong ma-clarify kung sino itong pinapakitang Empress dito.
Okay. For what I can see here, you are focusing on your future, Yung iba sa inyo, pwede may mga tutulungan ka pa nga eh. So, focus mo sa future is yung future mo. Focus, yung iba sa inyo, pwedeng may mga tutulungan ka. I don't know, I can see the page of wands. So, there's communication for you, pero hindi para sa personal. Communication with regards to work, career. Mas nakikita natin, alam mo, you are actually, noon pa man din, ikaw ay workaholic na. Pwedeng hindi mo yun nanonotice kasi gusto mo yung ginagawa mo eh. Hindi mo yun napapansin na workaholic ka na pala. 'Di ba? Kasi akala mo you're having fun or hindi mo napapansin dahil masaya naman yung mga tao sa paligid mo. So parang yung for work mo, feeling mo it's not a work but rather a hobby. So yung iba sa inyo ganon. But I can see you focusing on career. There's a message, clarify the page of wands. Please tell me what's with the page of wands. The Four of Swords and the Six of Pentacles. Some of you, I'm seeing you helping someone. May mga tinutulungan ka. Tell me about this. The Page of Pentacles. Maybe you will offer help from someone na nangangailangan. Five of Cups. This is someone who is really sad, malungkot. So, may pagtulong na gagawin ka regarding dito. There's Ace of Cups is at the bottom of the deck. So, some of you, this could be a new love or a new person. Yan. Yung iba naman, hindi new love, but rather someone na maybe malaki ang mako-contribute mo sa taong ito para mabago yung buhay niya. Something to do with that. Anyway, okay, papakita ko itong nakita ko sa bottom of the deck. Yung iba sa inyo, nakikita natin, sabi ko nga, pwedeng nagkakaroon ng ending, nagagalit, nagkakaroon ng pag-aaway, or kung hindi man pag-aaway, masyadong challenging yung connection na ito to keep this connection going. I feel like with the Empress, this is you na mas yung concentration mo, yung pagmamahal na lang sa sarili mo. You do love yourself, you will love yourself. Yung iba, kung hindi mo pa tuluyang kamahal-mahal yung sarili mo kasi may mga nakikita ka pang mali, you are born perfectionist. Talagang kahit sa sarili mo, medyo, may minsan gusto mo rin maging perfect, etc. But this is you loving yourself. Now, with regards to your past person, with regards to your ex, nakakita tayo dito ng stressful. Wait lang, guys. May messages na biglang sumingit sa akin. Ganito. Mahirap kasi dahil this is general. Babanggitin ko yung unang situation na nakita ko, and then there's another situation na nagpakita sa akin kung alin doon yung ma-relate mo, ha? Kung alin doon. Yung iba sa inyo, yun nga, mas minamahal mo na yung sarili mo, so regarding this, masyadong challenging. So, yung iba sa inyo, pwedeng nag-e-end na yung connection talaga ninyo ng person na ito. Okay? I feel like you will be moving on in the near future. Yung iba naka-move on na eh, 'di ba? Yung iba naka-move on na, pero yung iba you will be moving on, and
yun nga, may nakikita tayong someone na tutulong sa'yo para tuluyan kang makawala or mawala ang isip mo dito sa taong to. Okay? This is a past. Nilalagay mo na lang talaga siya sa past. Some of you, the energy is yung pangalawang nakita ko. Biglang sumingit sa akin. If you are currently in a relationship, kasi meron nga tayo dito may mga relationship, diba? There's a possibility of malaking pag-aaway. It's like a huge fight with that relationship. Hindi natin masabi kung ano yung relasyon na yan, maganda ba yan, pangit ba yan, whatever, but kung ano man yung pagsasama ninyo or yung relasyon ninyo ng taong kakonect mo ngayon, there would be a reason para i-end na lang. Tama na. This is you na medyo nasasaktan, nalulungkot because of this ending. This is you. But you will, you definitely love yourself na sa ngayon. And the Three of Cups, nagpakita siya sa akin ng reverse. So, I will read this in reversal. And naramdaman ko yung reversal energy. Hindi na to mababalik. Kasi once na ikaw yung nag-let go, maybe this happened already in the past. May paghiwalay na or what. Or nangyari na. Or papunta pa lang doon. Pero parang nagets mo na yung feeling. Alam mo na kung paano tanggapin. Alam mo na kung anong gagawin. So, this time, ito yung feeling na with the High Priestess, okay lang. Kung aalis ka sa buhay ko, kung lalayo ka sa buhay ko, okay lang. 'Di ba? If you will choose to get out of my life and i-end na lang tong relasyon natin, okay lang. Ganun yung energy mo. Kasi the Hanged Man is here, pero hindi ko to nakikita as a waiting man. Hindi ko siya nakikita. It's supposed to be, ang meaning nito is to waiting, but this is not you waiting. Mas nagpapakita sa akin yung ulo niya. This is you thinking. Utak mo yung ginagamit mo. Nabaliktad eh. Maybe in the past, puso mo pinapagana mo, but this time around, utak mo. And so, I see you moving on with the Six of Swords. So, if you're currently in a relationship, maybe this is not a relationship na para talaga sa'yo because there's an ending. Medyo, and that's it for now, guys. Take only what resonates sa mga sinabi ko. Ang daming messages. I love the messages na nakita ko doon. Medyo hindi lang maganda yung last part, but everything happens for a reason. So, nakita nga natin, may new love. So, yun nga. Nauna lang yung nakita ko yung new love. So, might be, yung iba sa inyo na magkakaroon ng ending, there's definitely a new love na dadating. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.